Well, bago tayo magsimula ay gusto ko munang magtanong sa inyo, ano nga yung pinaka-kakaibang bagay na nakita o nahanap nyo sa mga basurahan? Well, bakit ko nga ba naitanong yan? Kasi nga sa kuwento natin ngayon o ang kuwento natin ngayon ay nanggaling sa basurahan. Isang kakaibang diskubre na siguradong magpapabaliktad sa sikmura ninyo. Umaga noong April 23, 1994, isang janitor nga ang nakadiskubre ng kagimbal-gimbal na bagay na itinapon nga sa basurahan. Nangyari ito sa Inokashira Park doon sa Japan. Inaalis ng janitor noon ang laman ng mga basurahan. Pagbukas niya doon sa isa, napansin niya na may dalawang malaking supot doon. Yung isa, madali niyang nabuksan. Puno ito ng mga pinagtabasan ng isda. Kinuha niya ito para ibigay nga sa mga nagkalat na pusa doon sa park dahil sayang din. Yung supot naman na mas malaki, pag-angat niya dito, mas mabigat ito kaysa doon sa nauna. Medyo nahirapan nga siyang hugutin ito sa malaking basurahan. Sinubukan niya ngang tanggalin yung tali sa supot pero hindi niya matanggal. Sobrang higpit nito, parang sinelyuhan talaga. Pero dahil nga curious siyang malaman ano nga yung laman nun dahil baka nga isda ulit, kumuha siya ng matulis na kahoy. Tinusok niya yung plastic para mabutas ito. At pagtusok niya nga doon, biglang umalingasaw nga ang sobrang baho. Hindi niya kinaya kaya nga napaatras siya ng bahagya. Malayong mas mabaho ito sa lamang isda nung naunang supot kanina. Kaya nga mas lalo siyang na-curious. Ano ba yung mabaho sa loob nito? At gamit nga yung kahoy, sinungkit-sungkit niya yung supot hanggang sa lumaki yung butas nito. Maya-maya pa sa kakasungkit niya nga, may nahulog na paa. Naku po, yes, paa, as in, yang sinusuotan mo ng sapatos. Ang putol nga nito ay mula nga sa angkel pababa. Dinanlaki ngayon yung mata nitong janitor sa gulat na kanyang nakita nga. At mas nagulat pa nga siya nung binusisi pa niya yung supot. Marami pa palang mga parte na nandoon. Doon na nga siya tumawag ng mga otoridad. Sa ginawa ngang investigasyon, alam nyo ba, lumalabas nga na hindi lang pala sa iisang supot nilagay yung mga parte dito. Pinaghihiwalay nila ito sa 14 na mga supot at tinapon nga sa magkakahiwalay na mga basurahan doon din sa mismong park na yun. Well, grabe talaga kung grabe. 'Di ba? Sinong matinong tao ang gagawa ng ganitong bagay? At ang higit sa lahat dito, sino nga kaya itong biktima? Alam nyo, halos hindi makapaniwala yung mga investigador sa kanilang nakita noon. Bukod kasi sa pinaghiwalay sa 14 na supot itong biktima, kulang rin yung mga parte. Wala nga yung upper body, o sa madaling sabi, hindi nila tinapon lahat. Iniwan yung upper body mula nga dibdib pataas, nawawala. Kaya hindi nila agad natukoy nga kung sino itong biktima dahil wala nga yung mukha niya. At base pa nga sa ginawang investigasyon, hinugasang maigi rin itong mga parte. Sa medical term nga, ang sinabi nila ay exsanguinated ito o nilinis nga ng gusto, kaya nga walang naiwan kahit konting dugo. Well, grabe talaga. O kaya nyo pa? Well, kung go kayo ay ituloy na natin. Para nga makilala itong biktima, nagsagawa sila ng DNA test at ikinumpar nga ito doon sa kanilang database. At tumugma nga ito sa isang tao doon sa kanilang datos. Ang pangalan niya ay si AG, isang 35 taong gulang na lalaki at first class nga na architect sa kanilang bansa. Alam nyo, sa Japan, ito nga ang highest class na pwedeng marating ng isang arkitekto doon. Nagtatrabaho nga siya sa isa sa mga pinakamalaking construction company sa Japan at nakatira nga ilang kilometro lang ang layo mula doon sa parke kung saan nga siya nakita. Alam nyo, talagang nakakalungkot nga at nakapanlulumo ito dahil this guy is literally living his dream nang gawin nga sa kanya ito ng sino mang gumawa sa kanya nito. At sa mga panahong yun, buntis din pala yung naulila niyang asawa. At alam nyo, ang pinaka nakakalungkot lang na parte ng kwento natin ngayon ay hanggang ngayon hindi siya nahanap ng buo. Wala nga yung mula dibdib pataas, as in wala nga, hindi ito nahanap. Walang mukhang nakita. Ngayon mabuti pa ay mas kilalanin nga natin itong si AG para mas bigyang linaw natin yung nangyari nga sa kanya. Ano nga kaya ang naging motibo ng gumawa nito sa kanya at bakit nga ganun na lang yung ginawa sa kanya? Parang pina-adobo cuts yung ginawa. Well, balikan natin mabuti pa yung araw nga kung kailan nawala itong si AG. April 21
o just 2 days bago nga siya nahanap sa parke, pumunta siya sa drinking party kasama nga ang ilan sa mga katrabaho niya. Kaka-promote lang kasi noon nitong si AG, kaya nga isinelebrate niya ito kasama yung mga workmates niya. Naparami pangaraw ng inom noon itong si AG at napasarap din ang pagkanta niya doon sa karaoke. Well, alam nyo, parang tayong mga Pinoy din kapag may selebrasyon. Pagkatapos nga nilang mag-celebrate, sumakay itong si AG ng tren kasama nga ang dalawa niyang workmates. Pauwi na nga sila noon. Doon na rin sila naghiwa-hiwalay dahil magkakaibang istasyon ang kanilang binabaan. Mula nga sa istasyon kung saan bumaba itong si AG, linakad na niya papunta sa kanyang apartment. Pero alam nyo, nakapagtataka dahil nung gabing ito, sa ibang ruta siya dumaan. Gabi na nga noon pero hindi siya dumaan dun sa usual na dinadaanan niya. And at around 11:30 nga ng gabi, may mga witnesses na nagsabing nakita nila itong si AG na nakikipagtalo daw sa dalawang lalaki. Nangyari daw ito sa labas ng isang department store. Well, ibig sabihin kaya, hindi kaya siya dumiretso pa uwi para makipag-meet up nga dito sa dalawang lalaki o talagang pauwi na nga siya noon pero nakasalubong niya itong dalawa. Pero bakit nga ba sa ibang daan siya dumaan that night, diba? Well, hindi natin alam kung ano nga yung mga sagot dyan. At kinabukasan nga, April 22 bandang hapon, nag-file na nga ng missing person report ang buntis niyang asawa. Hindi na pala nakauwi itong si AG nung gabing lumabas nga siya para doon sa party. At ito na nga ngayon ang interesting na part dito, ang investigasyon sa kung ano nga ba talagang nangyari. Madaling araw, bandang alas 4 ng April 23 o yung mismong araw nga kung kailan madidiskubre nitong janitor yung mga supot, dalawang hindi kilalang lalaki ang namataan nga ng mga witnesses na papasok noon sa Inokashira Park. May dala-dala raw silang mga supot. At yun na nga, 11 AM during that same day, nadiskubre na nga yung mga supot doon. Well, ibig sabihin nito, kung sino man itong dalawang lalaking nakita nga ng mga witnesses noon, sila nga ang naglagay doon ng mga plastic at marahil sila rin ang lumapastangan kay si AG. Pero sa kasamang palad nga, hindi nga nakilala ng mga sospek kung sino itong dalawang lalaki. Naalala nyo pa ba yung dalawang lalaki sa department store na kanina nga isinabi natin na nakikipagtalo kay si AG? Well, alam nyo, maaring sila nga rin yung nakita doon sa park. Pero again, ang problema nga dito, hindi nga sila nakilala nung nakakita sa kanila doon sa department store na yon. And well, ngayon, without any idea nga kung sino itong dalawang lalaki na huling nakasama ni si AG, tinignan nila ang records niya. Sinilip nila yung mga posibleng nakaaway nitong lalaki na may motibo nga para gumawa sa kanya ng krimen. Inisa-isa talaga nila lahat ng kakilala niya pero wala silang natukoy. Kilala raw kasing mabait na tao nga itong si AG at talagang wala silang kaidi-idiya kung sino nga ang pwedeng gumawa nito sa kanya. Dahil dito, naging dead end ang kasong ito. Wala silang makuhang lead kung sino nga yung dalawang lalaki na suspect nga sa krimen na ito. Kaya nga ngayon, kumalat ang maraming teorya tungkol nga sa sinapit nitong si AG mula nga sa mga sindikato at sa kulturaw ang gumawa nito. Pero alam nyo, para mas mapadali ito, pinili ko na lang para nga sa inyo yung dalawa sa mga pinakaposible at talagang may sense sa kwentong ito. Well, pakinggan nyo itong mabuti at suriin nyong mabuti kung alin nga dito ang pinakaposibleng nangyari. Ang unang teorya ay isang sindikato nga na kumukuha ng mga organs ang gumawa nito kay si AG. Kaya raw wala nga yung ulo at ibang parte pa kasi nabebenta nga ang mga ito. Alam nyo, sinuportahan nga ito ng isang propesor. Posible raw ito, sabi ng propesor na nag-autopsy nga, ang suspect daw ay hindi talaga iisa. Hindi raw yun kayang gawin ng iisang tao. Hindi raw bababa nga sa 4 ang tansya niya sa mga gumawa nito. Isang organisadong grupo daw na sanay sa ginagawa nila. Napakalinis daw kasi ng pagkakaputol. Marahil nga ang gumawa nito ay isang doktor o surgeon dahil talagang napakalinis ng ginawa niya. Pagkatapos daw putulin ng doktor, may kasama siya na maaring tagahugas at tagasupot na rin. At para nga magawa ito, may isang lugar daw sila na talagang sinadya nga para sa ganoong uri ng gawain. Well, alam nyo, posible nga naman kasi tignan ninyong mabuti ha. Around 11:30, huli siyang nakita tapos around 4 AM, nakita na nga yung dalawang lalaki na may supot doon sa parke. Well, alam nyo, posible nga ito kasi in just, sabihin na natin, 4 hours o kulang 4 hours, na linis na nga nila ng gusto yung laman at maayos nga na nairepack sa mga supot ang mga ito. Hindi nga naman yan kayang gawin ng iisang tao kung iisipin mo.
Ang sunod naman na teorya dito ay isang kaso raw ng mistaken identity ang nangyari dito kay si AG. Well, ibig sabihin nito, hindi naman talaga siya yung target, na pagkamalan lang talaga. Well, pakinggan nyo tong mabuti kasi para sa akin, personally, ito talaga yun eh. Isang business owner na itinago nga ng media sa pangalang Mr. A ang sinasabing sobrang kamukha nga nitong si AG. Sa lapit nga ng itsura nitong dalawa, may ilang katrabaho raw noon itong si AG na napagkamalan nga itong si Mr. A na siya raw. Well, ayon nga sa mga otoridad mismo na nag-imbestiga dito, itong si Mr. A na sobrang kamukha nga ni si AG ay nakatira nga malapit din dito sa parke. Hindi na nga nila masyadong nilantad ang ilan pang mga detalye tungkol kay Mr. A para nga maprotektahan siya kung sakali nga talaga na siya ang target ng mga umatake kay si AG. Pero sabi nga nila, may posible talagang motibo nga ang mga kriminal para itumba itong si Mr. A. Inamin ni Mr. A sa kanila na may grupo raw talaga siyang nakabangga noon at hindi ito basta-bastang grupo. Tingin daw niya, mga secret agent daw sila ng ibang bansa na nag-i-espiya noon sa Japan. Well, sabi niya, may napansin daw siya noon ng mga Koreano nga na nagtatayo ng business sa tabi ng mismong pwesto niya kung saan nga siya nagtitinda. At itong mga Koreano daw na ito, wala raw mga permit sa kanilang ginagawang business. Well, nainis daw siya sa kanila dahil parang sinasabotahe nga o kaya ay kinukumpetensya yung kanyang negosyo. Kaya alam nyo, ito nga yung ginawa ni Mr. A dito sa mga Koreano. Nagbayad lang naman siya ng mga tao para nga takutin at palayasin itong mga Koreano at doon na nga siya nagkamali. Nalaman niya na mga secret agents daw ng North Korea yung mga nabangga niya. Well, ewan niya raw kung anong pakay talaga nila sa Japan. Pero alam nyo, kung ano man raw talaga yung plano nitong mga to, siguradong galit sila sa kanya dahil naperwisyo niya sila at yung plano nila noon kung ano man yun. At dahil nga sa nangyari, ilang linggo na raw na palipat-lipat nga ng hotel na tinutuluyan itong si Mr. A para nga makapagtago sa kanila. At ito pa, well, ewan ko kung coincidence lang din ito. Nung araw nga kung kailan nawala itong si AG, nandoon rin siya sa mismong bayan na yun kung saan nga huling nakita si AG. Kaya nga nung nakita niya raw talaga sa balita itong mukha nga ni si AG, sigurado raw siya, walang duda na siya talaga ang target nila noon. Napagkamalan lang daw itong si AG. Kaya nga siguro noong gabi na nakita siyang may kaaway na dalawang lalaki, siguro pinipilit niya na wala siyang alam dun sa sinasabi nitong dalawa. Well, alam nyo, talagang posible nga ang teoryang ito kasi kung iisipin ninyo ha, lahat nga ng kaibigan nitong si AG at lahat ng gamit pati sa opisina niya naimbestigahan na nila pero wala silang makitang clue na makapagtuturo nga ng mga tao na posible talagang salarin dito. Well, grabe, napakasakit naman nung nangyari sa kanya kung ito nga yun. Isipin mo, pinagkamalan ka lang kaya nga ganun yung ginawa sa'yo. Pero bago tayo tuluyang kumagat sa teoryang yan, alam nyo, sabi nga ng mga otoridad, hindi rin talaga nila sigurado kung nagsasabi nga ng totoo itong si Mr. A o gumagawa lang ng kwento para malutas nga itong kaso. Isa pa, wala rin siyang sapat na patunay daw para suportahan yung kanyang kwento. Pero alam nyo, kung ako ngayon tatanungin again, pero kung ako ito ito ang pinakaposible, lalo na nung nalaman ko na talagang may mga kaso pala sa Japan dati kung saan nga nakikialam itong mga North Korean agents na ito. Hindi talaga imposible na sila rin ang may kagagawan sa kasong ito ni si AG. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin nakakamit ang hustisya para sa kanya. Well, again, kung natapos nyo ang ating kwento, I think we deserve a like and subscribe dahil nag-enjoy nga kayo sa ating kwentuhan. And once again, salamat po ng marami sa nakasama natin sa nakaraan nating kwentuhan. At muli ay ako nga po ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing may bago na naman akong nalaman. Again, thank you so much for watching and see you next time.